sa home, Apo Diyos. Thank you for this time, O God, for this platform, O God, nga adda, Apo Diyos, no, iso iti usaran mo, Apo Diyos, nga agadal kada dito sa O God. Ket Lord, I pray nga ika man kada, Apo Diyos, iti tumulong, Apo Diyos, at iti mangisuro kada kami, ni Pastor Ryan, O God, na Lord, nga mabagi nga lesson ni katangaan daw, O God, ket ay si Kaapo Diyos ito nga. Tumulong kanya na si Kaapo Diyos imang third iti kanya na ito nga. More wisdom ugad at no, ma-explain na ugad at Apo Diyos nga. Kadalin na Apo Diyos ito iti ako nga. Ang daway ugad. And Lord, ure kada kami Apo Diyos nga. Dengay kat Lord, and open our mind ugad. Kada kami pa iti more wisdom to understand Lord. Iti Apo Diyos nga lesson Apo Diyos. Because Apo Diyos tumulong sa Apo Diyos iti panakaammo mi Apo Diyos. Lord, ure dagiti kakadwami nga they are on their way or nyaman ti ayan da Apo Diyos kat Lord si kamo ti tumulong kada kwada Apo Diyos at mo maka-join damat kada kami o God. So Lord, thank you so much. Thank you o God. Arami din kat dyan nga malpas dito Apo Diyos nga nasa mi Apo Diyos nga kita iti tumulong itong kanila sa kada kami. Lord, dagiti iti dawaten ikadalan ni tinagana ko Jesus. Amen. Amen. So, madaydayaw ni Apo Dios. Tuloy tayo, dadalon tayo regarding daytoy wisdom literature, iti Bible. Nadal tayo idi daytoy the laws, yung kuna tayo, Genesis to Deuteronomy, and then na introduction ng historical books. And then napantay dito yung wisdom literature. And nawawagan tayo dito wisdom literature. Good evening, Sister Rod. Dito yung wisdom literature of the Bible, collection of books wherein they throw questions. They try to discuss things regarding the practicalities in life, the questions in life, how do we live day by day. And these wisdom literatures explore different themes ng human existence, regarding morality. Dinidiscuss rin yung issues about suffering. As we discussed last session natin, pinag-aralan natin yung Job, the book of Job, na we grapple or we wrestle with the scripture regarding the book of Job na why people suffer. May mga bagay na hindi tayo may paliwanag kasi usually sa ibang wisdom literature, ini-explain nila ang suffering na bunga ng kagagawan natin, bunga ng kasablayan natin, and bunga ng foolishness natin. Pero tinuturo rin ng Book of Job yung exemption, which is may mga bagay na hindi natin may paliwanag because Job is a righteous person and a wise person. Pero dumaan pa rin naman siya doon sa pagsubok. Good evening, Brother JR. Nag-meet kami ni Brother JR nung Friday dun sa Harvest Festival natin. Good to meet you there personally. So, he is a classmate from Quirino. So, yan. Tinatalakay natin dito yung pursuit of wisdom because sinasabi nga natin the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang aim ng mga nagsulat nito that they may be wise people in life. At ang nangyayari dito sa topic natin dito itong wisdom literature, ini-argue niya na yung ang wise thing in life nagsisimula doon sa fear of the Lord na sinasabi natin or nagsisimula doon sa pagkilala natin sa Panginoon. Yun yung argument ng mga taong ito, nagsulat nito, na they see things na pag nakaka-align ka sa mga gusto ng mga Panginoon, sa mga laws ng Panginoon, pag lumalakad ka ayon sa kagustuhan ng Panginoon in fear and reverence to the Lord, that's wisdom living. That's wise living. Yun yung one nila.
So, yan. So, it offers practical advice, philosophical reflections, so mga poetic na expression of self, and it talks about life. So, yan yung pinag-aaralan natin na overview nito. And na-discuss na natin last time yung Job, yung mga hindi sabay or hindi naka-attend sa klase noong last time sa Job, we have the YouTube. And napahaba ang discussion natin doon noon. Because, ayun, maganda yung discussion. And we will continue the lesson this evening dito sa Book of Psalms. And tinatawag natin minsan itong Book of Psalms as the heart of the Bible. Kasi actually dito, makikita natin na ang Panginoon both side dito yung human, ang sangkatauhan, ibinubukas niya yung puso niya, parang kung magbabasa ka kasi ng Psalms, makikita mo doon na yung tao sino man yung nagsulat doon, kasi maraming nagsulat dito sa Psalms, parang they are opening up their heart before God. And then makikita rin natin na even God, makikita rin natin dito na He is opening Himself. He can openly comment to David as the man after His own heart. So parang gano'n. It's an opening of both sides. So, ayan. So, it's the heart, tinatawag na the heart of the Bible. Lalagay ko lang yung notes natin para masabayan natin. Yeah. Madali. Anong nangyari? Okay. Ayan. Tinatawag na the heart of the Bible. So, it is a central place. Actually, ang daling hanapin yan. Parang heart rin talaga ng Bible. Kasi if you have your Bible, pagbuklat mo yan, pagsalubungin mo yung dalawang hinlalaki mo, most likely yung gitna ng Bible, it's the Psalms. It's the Psalms. So, yun. It reflects the true heart after God. So, makikita natin yung puso ng mga nagsulat na bakit sinasabi ng Panginoon na si David the man after God's own heart. So, dito, gusto ng Panginoon na yung mga tao walang plastikan pag humaharap sa Kanya. Gusto niya na ibinubuhos nila yung sarili nila. That they be honest before Him. So, it's about heart. So, yun yung makikita natin dito. So, itong Book of Psalms, napakaraming chapter nito. Nilalaman nito yung pinakamahabang single chapter sa buong Bible, which is the Psalms 119, na naglalaman ng 176. Noong una, sa mga youth camps natin noon sa Banting, may mga contest na memory verse. Padamihan ng memory verse, and usually, ang kinukuha nila na scope kung saan kukuha yung mga magpaparamihan ng memory verse, dito sa wisdom literature. And karamihan ng mga nakikikontest dito, Psalms sila kumukuha. So, ayan, grabe. Pag naglalabanan yung mga contestant, mapapahanga ka sa dami ng memory verse nila. Sa akin, ang memory verse ko lang na na-memorize ko, John 11:35. Jesus wept. Sa kanila, grabe, paramihan. And then may mga nag-check rin. So, nandito sa Book of Psalms yung pinakamahabang chapter. And nandito rin yung pinakamaikling chapter, yung Psalms 117, na dalawa lang yung verse. Okay, so chapter. Ewan mo bakit pag nila ginawang chapter. Dalawang verse lang naman. But I think this is a one piece na sinulat na hiwalay siya. So, yun. And itong Book of Psalms, ito rin yung
pinaka-familiar siguro, sabihin na natin, pinaka-familiar sa lahat ng books ng Bible. Kasi this is widely quoted. So, even in the New Testament church, doon sa nung sinusulat nila Paul, they quote so many things sa Psalms. So, ayan, may mga dito sa notes natin, they quote verses there for worship gathering sa 1 Corinthians 14:26. Yan. They quote for personal worship and praise. They quote for teaching, for admonition, and instruction, and for singing and melody. Psalms nga eh. Sabi nga nila, next time raw na babasahin mo ang Psalms, dahil Psalms yan, kantahin mo. Di rin natin alam kung paano nila kinakanta yan nung unang panahon. So, ayan, bukod sa New Testament Church, ginagamit ito ng mga contemporary believers. So, personal devotion. So, for example, mahilig kang mag-devotion at gusto mong binabasa yung mga tumatama sa puso. Yung gusto mo personalized na mga readings ang gusto mong i-devotion, mostly ang pinakapupuntahan mo Psalms talaga. Kasi makaka-relate ka sa nagsulat na they are pouring out hearts there. And ayun, so personal devotion, ginagamit yan sa mga meditations. And pag dumadaan ka rin sa mga maraming pagsubok, maganda rin doon. Pag may umaaway sa'yo, may nanlalamang sa'yo, may pinagdadaanan ka, ang daming verses sa Psalms na it uplifts the soul. So, yun. And marami rin tayong mga verses dito na ginagamit, lalo na sa ating mga preachers, pag gumagawa tayo ng sermon, mabilis na takbuhan ng Psalms, paggulatan yung pag-assign sa'yo ng preaching. So maraming pwedeng gawing sermon dyan. Okay? So, ayan. Pag-aaralan natin ito, Book of Psalms, hindi lang iisa ang nagsulat nito. Though most of the time, ini-ascribe natin ito na sinasabi natin na si David. Parang automatic na si David na ang tinutukoy natin dito. Pero itong Book of Psalms collection ng around 150 na poetic prayers, hymns, mga reflections. Itong mga collection ito ng mga reflections ng Jews, and mga significant sa kanila noong panahon na ito. So, nakapaloob dito yung mga emosyon nila, yung mga pag-interact rin ng Panginoon sa mga pouring out of hearts nila. And ayan, makikita mo yung different emotions nila. May masaya, may malungkot, may pagpupuri, may pagdadalamhati, lamentations, and meron din yung pag-i-state or confession of unwavering faith towards God. So, ayan. Pero sabi nga natin, karaniwan na ini-ascribe natin si David. Kasi pag pinag-usapan natin ang Biblia, who is more musical than David? So, akala natin, pag hindi natin huhukayin at pag-aaralan ng masinsinan, inaakala ng marami na si David lang ang nagsulat niyan. Pero actually, makikita mo doon sa mga introduction na may mga nagsulat na kagaya ni Asaph, so, mga Sons of Korah, at marami pang ibang hindi pinangalanan. Pero actually ito, may mga sinulat rin, even si Moses, even si Solomon. Marami ang nagsulat dito. Sabi dito sa kwan, kung tutusin, papalo raw sa hindi lang 10. So, hindi lang 10 ang ma-identify nilang nagsulat. Pero marami ang anonymous. Okay? So, dahil tinutukoy natin si David, kasi si David, mga ang na-identify nila, around 73 ang possible. 73 to 75 ang possible na sinulat raw niya. So,
Ayan. Si Asap naman, kasi director of praise and worship sa temple ito. So ito siguro yung chief musician ng music team ng, kasi itong si David, dahil musical king siya, mas matindi yung musical atmosphere ng pamamahala ng temple. Papapansin nyo yan eh. Pag musical ang pastor ninyo, musical yung church ninyo. So, for example, sa Hong Kong, musical si Pastor Ramel. Halos kompleto rin ang instrument. So, kung yung pastor mo hindi musical, most likely, him na lang nandun. Yung green na booklet na page 56, sunadan to lang di ay. So, yan, di mo ti pagsasabatan. And then, daksanggasat no ti pastor mo pagbungad, preach nga sigon. So, ayan. But si David is a very musical person. He expresses himself. Kasi sabi nila, ang mga musical person are emotional person. And very colorful ang emotion, and you use that emotion to express yourself to God. So, ayan, maraming sinulat si David na ini-address niya sa chief musician ng Tabernacle. Ini-instruct niya na, ulitin niyo to, gawin niyo itong kanta, gamitin natin sa pagpupuri. So, ayan. Ano pa? Si Cora. Si Cora, isa ring singer sa Tabernacle. And then talagang, ewan ko tong pamilyang ito, musical rin sila. So, ewan ko sabi nila, may impression sila na pag arkero raw, mahilig sa music. Kasi pag pupunta kayo dito sa Pangasinan, halos lahat ng mga pinsan namin talaga, kumakanta, musical, mga ganyan. Ewan ko, kung totoong arkero ako. Walang nabunda sa akin. In order na mapa-involve ako sa music team, doon ako sa sound control. So, ayan. But ito kami ni Cora, even his children are involved doon sa tabernacle dito sa ministry. So marami rin siyang sinulat. Nandito yung mga example ng music. So even Moses, and may sinulat rin siya dito. It sounds 90. So most likely, ito yung pinakaluma siguro. Pinakaluma na Psalms. Pero sabi rin ng maraming scholar, even daw sina Melchizedek pero hindi nila ma-pinpoint, but there may be nasa kategory siguro ng anonymous or what other proof na sinulat ni Melchizedek that song. So, ayun. Maraming speculation na even Melchizedek some of his songs mixed dito. And may identified rin sila na sinulat si Solomon. Psalms. Ito kaya makulay talaga itong Book of Psalms. And iba't ibang tao ang nagsulat nito. Si Heman, is Raphael. So, is Raphael. Kanino nakalimutan isa na ito. Kaputukan ni isa. Who was not isa. Nanging isa sa Bible. And then, and worship leader rin siya sa Tabernacle of David. Dito niyo makikita ng daming worship leader si David. Sa church na lang siguro natin, napakaraming worship leader natin. So, especially na continuous yung performance ng Tabernacle. So, ewan ko how they, kasi noong panahon ni Solomon, ang isa sa pinaka-attraction doon sa Israel is the temple. Kung makikita nyo yung dedication ng temple, kasi kay David, yung tabernacle pa Yung dedication ng temple, they started with worship. They started with song worship. And then the presence of God came down and they cannot perform.
Yung makikita natin na even si Solomon, may somehow a gene of his father in him na musical rin. Kasi he designed that also na integrated doon sa worship. So, naging continuous yan. So, may mga verses tayo dyan na may mga recorded na story na musical rin yung temple ng panahon ni Solomon nung dinidicate nila yan. Okay? And may mga anonymous. So, sinasabi ng iba, or the Greek version, sinasabi nila na may from Isaiah, sinulat rin raw si Jeremiah, raw to, Agay at Zechariah, meron rin Ezra, pinaniniwalaan rin na may sinulat rin. Kaya sabi nga natin, dito sa mundo, I love listening to 2 p.m. Yung mga love songs ng Filipino. Actually, pag pupunta ka raw sa Middle East, maraming Pakistani raw doon na taxi drivers. And even them, they love listening to Filipino music. And according sa maraming comment, nag-study nito, according sa maraming comment, ang mga songs raw kasi ng Filipino, it's very emotional. It express emotion. Hindi kagaya ng mga ibang genre na, example, ang genre ni Eminem is a emotion of bitterness, hatred. So, expressing in rap. Pero, ang emotion ng karamihan ng OPM, more on senti. Senti, so, mga nagdadalang hati, sa broken hearted, gano'n. Puro emotional. Puro emotional. So itong Psalms, most likely, si Ezra, mababasa naman natin sa kwento na kaya nga, emotional rin itong priest na ito, si Ezra. So most likely, nagbubukas ng emotion dito. Wala kang ibang patutunguhan kasi pag tinamaan ka ng emotion, you become poetical. So, may isang classmate tayo dito sa klase natin na she is always in that area. Pero ang sinusulat niya, mga tula. Sinasabi ko sa kanya, why not write songs? So, di ako musical pastor, but subukan mong kwan. Sabi ko sa kanya, subukan mong think of it. Sabi ko nga, sabihin niya kay Pastor Dennis, lalagyan ng kwan. Lagyan ng kanta. Marami siyang kwan Ito yung nag-request ako na sumulat ng tula. May mga sinend siya sa akin. So, actually, we were chatting last time. Kasi during the Harvest Festival, nakaupo raw siya doon sa chapel, doon sa kinaroroonan nila Pastor Dennis. Diyan raw. Tinitingnan niya raw yung cross doon sa stage. And actually, she's about to fill up the form kasi sinabihan ko mag-fill up ng form para mag-credit yung pagsubaybay niya sa mga klase natin. So, habang nakaupo siya dyan, tinitingnan kong nagkarkarina pa. So, kasi yung idea when you study the words of God, pag nag-enroll ka sa mga ganito, magiging pastor ka. Ganun sa parang unworthy feeling. Pero yun, nagkaroon siya ng vision. Wherein, habang tinitingnan niya raw yung cross doon sa likod nila Pastor Dennis ngayon, nakita niya raw doon yung throne of God. The bright throne of God and God looking at her. Yan parang sinasabi na just focus on me. Just focus on me. Sabi ko nga napakaswerte ng mga nagkakaroon ng vision because many people desire to have that experience but never had it. So she is blessed. And actually she wrote
sound. Sabihin na tawagin na natin sounds ito. Or it's a tula. Ito. Ito yung sinulat niya. Itiliputan Petros. Nagdalyasatam o Kristo. Nagsagaba ka iti nakaro. Ngem pulos adi kasin mo ko, uray adda kanyam amin apan nakabalin. Nag-off yung cellphone ko. Uray adda kanyam amin apan nakabalin, ngem gapo ayat ken asin, intulok mo asikat mangikaro amin abas-basol ni. Kaya't mulaeng maisalakan na kami. And then the next stanza. Adtoyak apo, tumakder iti sangwanam ti krus mo, tapno ituloy ti rinugyam, tit awan masayang at tiyempo. Anyaman na paglasatan toyno mo, patsek akibinen nat, ilasat nat iti sabinuman adalyasatek o apo. So this is a psalm written by her, reflecting on that vision na natanggap niya from Panginoon. May mga kuwan pa, may mga sinisend pa siya sa akin na ibang tula niya. Tingnan ko kung meron ba. May hiningi ako na kuwan nun eh. Yung sabi ko na gumawa tayo ng tula natin regarding sa kuwan. Expression. Ito ata, iwan ko kung ito yun. Makapangyarihan, banal at makatwirang Diyos. Ikaw matuwid, tapat at makatarungan, ang kabutihan mo'y di nagbabagot walang hanggan. Ang pag-ibig mo'y di nagmamaliw, dakila't wagas. Ang awat habag biyaya mo'y sapat. Sa anumang kalagayan, hindi mo ako iniwan. Ako'y iyong ginagabayan at inaalalayan. Sa bawat panganib, bagyot suliranin man, ikay laging kaagapay, di ako sinukuan. Sa lungkot at pighati, ikaw lagi ang aking karamay, ang pagmamahal na aking hinahanap, sa iyo ko lang natagpuan. Ako may di karapat dapat, ngunit niyakap at binago mo ng walang pag-aalinlangan. Ikaw, O Diyos, ang aking lakas, ang nagbigay liwanag at pag-asa sa buhay. So, yun yung mga a psalm kasi, whatever na poetic, it is a very good output pag tinamaan ka ng emotion. Kasi walang sumusulat ng tula na nagsusulat lang. Most of the time, they were inspired by something, love, sorrow, hatred, or whatever kind of emotion. Tinatamaan nila and writing of songs or kahit ano dyan, song, tula, whatever kind of song, output yan ng emotion. So, ayan. So, nakikita natin dito, na-example ko lang yun kasi nakikita natin si Ezra na punong-puno rin ng emotion nung bumalik. Pinag-aralan natin ito bumalik sa Israel para ipatayo yung temple. Okay, pag-aaralan natin yung breakdown. May mga tanong kayo. May mga kwan ba sa inyo sumusulat rin ng tula? Kung most likely nung manliligaw pa ako kay Mrs., yung susulat-sulat rin ako. Tinatamaan nga ng emotion nagiging makathak. Ayan. So, most likely tula. So, ewan ko kung may mga sinisid ako sa kanya noon. Meron pa. So, itong Psalms, akala natin is just a compilation. Ang alam natin, parang sunod-sunod lang ito na pinagbuklod-buklod lang. Pero actually, this is more than that pala. More than that pala. May yung nag-arrange nito kasi mayroong tinatawag nating editor. So, hindi lang kinumpile na basta tinipon. There is an editor and sa pagkako-compile niya, may kino-communicate silang idea or structure. Kaya ugaliin natin na always look on the big picture.
Pag nag-aaral kayo ng Biblia, always look on the big picture. Kasi minsan, nagma-micro, nagma-micro study tayo. Bina-verse by verse natin, nagre-reflect tayo doon. Tingnan mo yung, kasi yung structuring na lang ng nagsulat, or structuring na lang ng nag-edit or nag-compile, may message na yon. May message na kino-communicate kung paano niya in-structure. So, dito, yung Book of Psalms, hindi lang basta compilation yan. So, actually, sabi natin, na-arrange siya sa limang breakdowns. At actually, parang naka-parallel siya doon sa 5 books. Kasi ang main books ng Israel yung laws of God. Tinatawag nilang law is the five Pentateuch, yung 5 books of Moses. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Actually, nung pumunta, yun yung breakdown ni Joshua. Yun yung meditation ni Joshua. Kasi pinag-aralan rin natin na ang mga hari, ang mga leaders, nire-require ng batas ng Panginoon na they write a personal copy of the 5 books. So, kung maging hari ka or maging leader ka ng Israel, they force you, the law of God for the kings, force them to write the laws of God personally sa hari, to force them to meditate on it. So, Genesis 1:1 hanggang sa last verse ng Deuteronomy, pinapasulat yan ng mga hari. So, ayan. And nung pumunta ang mga propeta, actually, there are no new teachings. Actually, pag pupunta ang mga propeta, they are just expounding yung mga point ng 5 books of the law. So, hindi nakakapagtaka na sa observation ng mga scholar na itong Book of Psalms nakakoresponding siya, nakahanay siya sa parang yung pattern rin ng 5 books ni Moses. Jadi tingnan natin dito. So, poetical. Kaya ang other na terminology na tapantawag ng mga scholar dito the poetical Pentateuch. Maintindihan natin. Bakit tinatawag ng mga scholar na poetical Pentateuch? It's because ang ini-expound nila yung mga punto rin ng itinuturo ng books ni Moses, itinuturo ng mga books ni Moses. Pero in the perspective or in the mga musician, how would musician communicate the contents of the Pentateuch? So, musical people. So, they use poetics, they use songs, they use songs. So, yung editor, napaka-creative ng editor. Ito yung and that's our belief that the Lord inspired these people to arrange it that way. So hindi lang tayo nagbabasa ng Psalms na parang kung ano-ano lang natumpok yan. May mas malaking breakdown. So, tignan natin yung breakdown. Yung book 1, diba? Psalms chapter 1, verse 1 to Psalms chapter 1 hanggang chapter 41. Ito nakahanay siya sa Book of Genesis. Ang tinutukoy niya ito, kung babasahin mo, ang pinaka-main theme na tinutukoy ng mga Psalms na ito is more on the creation and on man. So, ang perspective na tinutukoy ng mga Psalms na ito, yung sangkatauhan, yung blessed condition, kung sa notes natin, yung hindi pa siya nagkasala, hanggang sa paano siya bumagsak, paano siya nawala doon sa blessed condition, at paano siya bumabangon. So yun yung tinutukoy ng bloke ng Psalms na ito, chapter 1 to 41. So pag-aaralan mo yan and thinking, next time na pag-babasahin natin yung Psalms, you meditate the first block, Psalms chapter 1 to
Psalms chapter 41, meditating on the first book of the Bible. Kasi kung titignan natin yung Genesis, the creation, the fall, the corruption, and how is God recovering His people. Ginagawa niya choosing Noah. Nakikita natin how he preserves lives. And then pumunta kay Abraham, Isaac, Jacob, so hanggang kay Joseph, the strategy of God on how he restores mankind. So, yun. So, yun yung ganun pala, no? May mga, minsan hindi tayo aware dito. And napakagaling, praise God for scholars rin na spend their time observing these things. So, yung pangalawang block, we know it's already it's a second book, Exodus. Na ang tinutukoy naman dito from chapter 42 hanggang chapter 72, sa paano nililigtas o riniredeem ang tao. So, of course, they are Israelites. Yun yung meditation niya, yun yung inspiration behind ng mga Psalms na ito from chapter 42 to 72. The goodness of God in delivering them and redeeming them. So, ayan. So, yun yung tinutukoy niya. And then, ano pa? Magpupunta naman tayo sa third block. Itong Psalms 73 to Psalms 89. Makikita natin na it's more on the Leviticus. So, anong focus nito? It talks about the holiness, the sanctuary, so nakatutok siya sa holiness of God, yung how He reveals His glory in His sanctuary, the worship in the tabernacle, yun yung tinutukoy naman dito. So, kasi kung pag-aaralan natin ang Book of Leviticus, as we discuss doon, the Book of Leviticus is ascribed to the Levites, the Book of Levites, the books of those in charge on the running the religious life of Israel. So, ayan. So of course, the meditation is within the sanctuary, within the tabernacle. Doon, the glory of God, the presence of God, yun yung tinutukoy niya dito. So, ano pa? Ano, balikan niyo natin. Chapter 1, chapter 42, chapter 73. Book 3, Leviticus, and then Book 4, yung breakdown number 4 is Psalms 90 hanggang 106. So, nakatutok naman ito, the meditation on the content of the Book of Numbers. Nakatutok sa faithfulness of God dito sa mundo regarding sa kasablayan. Kahit sablayang tao, God is still faithful. Ang Book of Numbers, nakatutok dun yung kwento na pan. Ayaw nila pumasok doon sa promised land. So may 10 spies sila na ayaw pumanig sa Diyos. So, but God is still faithful in His plans. God is still faithful in His purposes dito sa mundo. So, yan yung iniikutan ng mga meditation dito sa block na ito. Psalms 90, verse 106. So, yan. And then, yung last block is the book 5, Psalms 107 hanggang 150. Doon naman sa Deuteronomy na nagtututok doon sa Word of God and worship. In Deuteronomy kasi, itong Deuteronomy tinatawag nilang the second law or the second orientation regarding the law. Na-present kasi ulit sa Israel yung law of God sa next generation na i-review sa kanila. So, focuses on the Word of God. Kaya kung makikita ninyo, sinasamat ni Moses yung mga main teachings of God dito sa Deuteronomy. Parang orientation. Di ba, inakulang natin ang Bible na basic instruction before leaving earth. So parang ang Deuteronomy kasi, it's a sum up of all the teachings of God in the wilderness. So basic instruction before leaving
yung journey nila sa wilderness or before entering the promised land. Yan yung parang yun yung orientation ni ito mga OFW bago kayo pumunta sa Hong Kong may mga orientation, di ba? May mga 1 month ata kayo magte-training, may mga sasabihin nila yung mga they instruct you regarding sa mga expectation niyo, mga expectation ng amo sa inyo, expectation na gagawin niyo. I think there's a basic training. Parang ganun kasi yung Deuteronomy, it's an orientation sa kanila na pumasok doon sa promise. So ganun rin, yung meditation ng Psalms and then 7 hanggang 150. Okay? So, actually, ito, itong block na ito, this is a big help sa atin para hindi magiging random yung meditation natin pag nagbabasa tayo ng book. For example, Psalms 23. Bakit nandito sa blocking ito? Genesis focuses on creation. The Lord is a shepherd. Ilak natin the blessed condition. As long as you are in the blessed condition, ilak natin. So, and then, even when you fall, so, if you look unto Him, His rod and His staff will comfort you. You can go through that darkness. You will be assured that He is the good shepherd who will guide you. Namang magbibigay ng meditation sa Genesis na parang kung titingnan mo, there are ships of the Lord in the clan, Adam, Seth. Nakikita mo yung sunod-sunod na ginagabayan ng Panginoon hanggang kay Noah, kay Abraham. May ginagabayan ng Panginoon hanggang doon sa dumami sila sa 12 tribes. And then napunta si Joseph. Si Joseph pinauna na sa Egypt. Kasi magkakaroon ng famine. Magkakaroon ng lack. Magkakaroon ng walang food. But the Lord thinks ahead already. And He sent someone to prepare how to save lives. Save lives, sabi ni Joseph. This is the purpose of God. Pinauna siya doon para ma-cater yung protection ng Israel. So, baka ma-reflect ka doon. And this will be a big help sa atin pag gumagawa tayo ng sermon. So, ayan. So may tip na tayo dito na pag gagawa tayo ng sermon, pag nandito ka sa chapter 1 to 41, i-versus mo sa kwento sa Genesis, Book of Genesis. Match that together. So ang dami mong makikwento doon. Dami mong makikwento na it's either pag nagkikwento ka regarding Genesis and kumukuha ka ng support from Psalms 1 to 41 or either way. Pag gumagawa ka ng sermon ng Psalms 1 to 41, you give examples coming from Genesis. So that would be a good way na magiging faithful tayo sa mind, sa pagka-inspire ng mga compilers nito. Okay? So, ayan. That's a big help sa atin. Ano itong pag-aaral natin? Dito sa Old Testament survey, napapansin siguro dito ni Pastora Imelda, na marami tayong dinidiscuss dito sa klase na when I preach on Sunday, I deliver in the pulpit doon sa church. So, ang laking tulong rin sa atin itong pag-aaral natin. So sabi ko nga, I'm not teaching here. We are learning together. We are learning together. Okay? I did not encounter this author, Bill Scheidler, noong nasa pag-aaral ako. And I'm in the journey with you, learning these things. So, and magagabayan tayo, magagabayan yung kaalaman natin. So, kahit ako, laking pakinabang ng
class. Thank you for requesting na magkaroon tayo ng klase na ito. Bakit mamasahin ko ba ito? Hindi tayo magka-klase nito. But yeah, this block na ito, itong perspective na nakita ng mga scholar na ito, particularly si Bill Scheidler, this is a big help sa akin in preparing sermons from now on. So, saalang-alang natin. Okay? May mga question kayo bago tayo umusan? Or reflections? So, ayan. Pupunta tayo sa D, kung wala. D. The Book of Psalms is a collection of many different types of psalms. Iba't ibang klase. Iba't ibang klase. Hindi lang basta kanta. Parang sa music sana natin. Maraming genre. Maraming topics. May mga, pag sinabi natin senti songs, may senti na nagsesenti dahil broken-hearted siya. May nagsesenti dahil na may crush siya at hindi niya alam kung paano sabihin. May nagsesenti dahil yung love story niya isang linggong pag-ibig lamang. Mga ganun. Iba't iba. So, parang ganun rin dito. Yung Psalms, iba't iba. Nakatopical rin ito. So, ito, may nilist yung author natin na ilan dito. Yung una is the Messianic Psalms. So, ibig sabihin, these Psalms are prophetic Psalms talking about the Messiah. Kasi napakaraming prophecies. Even the Lord Jesus Christ quotes many Psalms regarding yung the Lord said unto my Lord, sit at my right hand until I make your enemies your footstool. So parang gano'n. Why would David call his child or his grandson Lord? Parang if David is higher than this Messiah, kung anak niya lang. So parang gano'n. Nakikita natin dito na these are directly talking about Messiah. And makikita natin dito na kahit yung mga bigkas ni Jesus Christ doon sa cross, I thirst yung into thy hands, I commit my spirit, yung nagsusugalan na lupot na. Even those are already in this. So, Father, why have you forsaken me? So, naipakita na sa kanila dito pa lang. So, titingnan ninyo itong mga blocks na ito. Psalms 2, 8, 16, 22, 24, 31, 40, 41. May mga pahiwatig na regarding Messiah. Just like also yung Pentateuch, na it's already talking about the Messiah. Yung sabi nga natin, even inside the garden, the tree is talking about the Messiah, tree of life. The sheep na kinunan nila ng damit is talking about the Messiah. The seed of the woman is talking about the Messiah. So, the sheep being offered by Abel is talking about the Messiah. So ang dami. Even the seed of Abraham is talking about the Messiah. So, ito rin mga psalms na ito, it talks about the Messiah. So, yan. There are Messianic Psalms. Ang susunod naman, penitentiary Psalms. So, ano itong mga penitentiary Psalms? Ito yung mga tula or awit na nakatutok sa confession. Di ba, from the word penitensya, di ba may tradition tayo sa Pilipinas, pag Holy Week, malapit na Holy Week, pag penitensya na naman sila, yung paut-pautin na likodan na, they carry a cross around, and yung iba nga dito sa Pampanga, nagpapapako pa. So when we say penitence, ito yung parang nare-realize nila yung pagsisisi nila. So,
okay naman. May pag ina-analyze ko si Kwan, yung ginagawa ng mga kapatiran natin, minsan nagbubuhat na cross, ng cross, pinapalo-palo yung hipon. Siguro, they realize the one things that they have done. Pero, the Lord did that already. Para hindi mo gawin. He's carried already. You just accept that He paid for you. That's sabi nga natin, the undeserved favor. Grace. Sadly, parang binabayaran mo eh. Parang sinasabi mo, kaya mong pagbayaran yung mga kasalanan mo. The theological faulty naman ng practice ng mga ibang groups yan. But itong Psalms na ito, talks about confessions, repentance, yun. Yung David, dito niya in-express yung sarili niya. Psalm 6, 32, 51, regarding the repentance of David. So, yun. So, there are penitential psalms. So, most likely, pag nagigilty ka, na-realize mo ang mga bagay-bagay sa buhay, you read these penitential psalms. And it will help you express yourself to them. Okay. And then there are also historical psalms. Ano naman itong mga to? Na ito mga nakaugnay sa kwento ng Israel. Tumutukoy doon sa faithfulness ng Panginoon despite ng kanilang imperfections. The goodness of God. Historical facts. It talks about them as I mentioned. And then number 4, Hallelujah Psalms. Bakit Hallelujah? When you say Hallelujah, maraming Kristiyano na hallelujah pero hindi nila alam ang sinasabi nila. Ang Hallelujah sa kanila is speaking. Hallel. Hallel means praise. Hallelujah. Praise that. Yeah. From the word. Yeah. Yahweh. Praise Yahweh. So in the English, that's what we praise the Lord or praise Yahweh. Madaydayaw kaya po. Ilocano, no? Kung natin nga, hallelujah, it simply means madaydayaw kaya po in the language of the Jews. So, panagdayaw kaya po. So, bakit nila tinawag na hallelujah psalms? Because these are psalms that expresses worship or praise towards God. At makikita natin dito sa Psalm 106, 111, 113, 135, 146, 150. These are examples of Hallelujah Psalms. Now, usap tayo sa isa. Imprecatory or cursory Psalms. Pag ginawin, sabi ni Pastor Benny, ang imprecatory raw, imprecatory prayer. Ito raw yung panalangin ng Juan. Pararagti manggaganon. Panalangin ng mangkukulam. Kasi ang panalangin ng mangkukulam, pag kinulam ka, it's always a curse. Walang mangkukulam na binibless ka. Kung mangkukulam, laging ikasasama mo. Pag nagbitaw ng salita yan, laging ikakasama mo. So, kaya sabi ni Pastor Benny, ang imprecatory prayer, an imprecatory prayer is a cursing word, cursing others. Now, bakit may mga imprecatory dito sa Psalms? Apay tandati pa nagilunod. Bakit may mga curses dito sa Psalms? Kasi, ito, emotions ng tao eh. Yung mga, ito kasi, hindi tinutukoy kung ano ang right or wrong. Dito sa Psalms, hindi tinutukoy kung ano yung right and wrong. And, ayun, may picture tayo dito. Hindi tinutukoy yung right or wrong, kundi inire-reflect niya lang, inire-reflect sa Psalms yung raw emotion ng mga tao.
raw emotion ng mga tao dito sa kwan. So the Lord, sabi ko nga you can be yourself before God. So, siyempre, nape-persecute sila, dumadaan sila dito, and then they are just expressing their heart before God. So, kung mapapansin ninyo dito sa Psalms, meron yung, minsan nga, binabanatan pa ang Diyos. Minsan pa nga, Lord, nasaan ka? Parang ina-accuse ang Panginoon na He is absent. Pero mapapansin mo later, pag na-express na nila yung emotion nila, mapapansin mo later na mahimasmasan nila. And then katambil sa Psalms, mapapansin mo na sa dulo ng Psalms, they are praising the Lord. They are worshiping, but you, O Lord, you are faithful forever. Your mercy endures forever. Biglang kakambyo yung Psalms. Kasi in the psychology of man, gano'n minsan gusto mong magbuhos ng emotion, pag naibkas mo, pag na-express mo na yung emotion mo, parang gumagaan na yung puso mo. Kaya sa akin, minsan may mga gano'n, we are human. Tinatamaan tayo, may mga nakaka-offend sa'yo, nakakasar ka rin. And may mga nagme-message sa'yo. And then what I do minsan, I write message, I pour out my message, I write on Messenger, and then pagkatapos kong na-express lahat ng emotion ko doon, I delete it. I do not send. Yung sinasabi ni Dr. Aleo sa lecture niya noon, I do that also. Kasi actually, pag na-express mo na yung sarili mo, parang wala na yung nababawasan. And itong imprecatory or cursory psalms, parang gano'n ang ginagawa ng mga nagsulat dito. They are pouring out their heart. So, wala nang ikakatakot sa Diyos. You can be yourself. You can be yourself. And later, you realize that Lord change your heart. The Lord change your heart. So isipin mo kasi yung pinagdadaanan ng Israel, they are persecuted, hindi nag-end, yung pang-aalipusta ng mga kalaban nila. And then, tao dito Tao rin sila. Pinatamaan rin yung pride nila and gusto rin nilang makapag-ginanti. Parang gano'n. So, titingnan niya yung Psalms 35, 58, 59, 69, and the other Psalms dito. And then, meron naman itong 6, yung alphabetic or acrostic Psalms. Actually, I made nung last year, parang gumawa akong series ako ng sermon, hindi ko natapos. Isa ko itong mga Psalms na ito. Itong alphabetic or acrostic Psalms sa alphabet ng Hebrew. Kung pupunta ka sa original language, yung pagkakasulat mo sa Hebrew, mapapansin mo na ang bawat umpisa ng Psalms na yun, naka-arrange siya doon sa alphabets. Alphabets ng Hebrew alphabet. Ano ba yung mga Hebrew alphabet? Tingnan natin. Hebrew alphabet. Aralin na ako konti ng Hebrew. So, hindi pa ako gumagawa doon. Nakalimutan ko na. So, yun, yung Aleph, Bet, gano'n. Yung Aleph, Bet, Gimel, Dalet, parang ABCD, A, as in Aleph, B, as in Bet, G, as in Gimel, Dalet, E, Gab, actually yung E, hindi he, expression mo nito mo to, ikiraon mo yung parang bukong mo nung ulit ka. Sabi ikiraon pati tongkap. Tanya, okay, word that. Sighing, chef. Actually, they nagsulat sa Psalms na ito. He used the Hebrew alphabet in every start of the line. And I think this is an educational psalm, and this is the way also to teach their kids.
pag pinapamemorize nila yung alphabet nila, maybe they use the sounds. So, ayan, para yung bata, hitting two birds with one stone. Na-memorize niya yung magkakasunod na alphabet nila, and at the same time, na-i-indoctrinate or na-disciple siya regarding the characters of God, who God is. So, yan yung pan. So, matatalinong tao itong mga Hudyo. So, ayan. Makikita natin ito sa Psalms chapter 9, 10, 25, 34, 37, and ito mga lista dito sa ito. So, tingnan nyo na lang. Tingnan nyo na lang yung and then i-versus nyo na lang i-interlinear nyo sa Hebrew. Ewan ko kung anong ginawa nila doon sa napaka-creative rin ng mga translator. Tingnan nga natin. Kasi yung mga translator minsan naman, sinusunod nila, in-express nila yung idea in the acrostic version also dito sa English letters natin. Tingnan natin kung sinundan ng mga translators natin. Psalms chapter 9? Psalms chapter 9? Hindi. Hindi siya. Tingnan natin yung Psalms chapter 10. Why, oh Lord, hindi rin siya. 25. Psalms chapter 25. Hindi nila ma-express sa English. Pero sa Hebrew, bawat line nito, bawat verse, nagsisimula sa magkakasunod na letra. Okay? So, yun yung alphabetic or acrostic sounds. Yung next naman is didactic. Itong didactic naman, nagtutuon siya sa pagtuturo sa mga tao ng Panginoon sa Israel. And various themes. So, pinabibilangan ito ng Psalms chapter 1. Yeah, punta tayo sa Psalms chapter 1. Didactic. Lesson is the one who does not walk in step Lesson is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates in his law day and night. That person is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. Not so the wicked. They are like chaff, like that the wind blows away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the ways of the righteous, but the way of the wicked leads to destruction. Nakikita mo dito yung i-compare niya ang dalawang bagay. The righteous and the wicked. So, it's didactic psalm. So, yan yung ginagawa niya rito. So, kino-compare niya. Most likely, very similar sa way ng Proverbs. Sinutukoy niya yung foolish in the concept of wicked kasi ginagamit dito na Psalms, but foolish and wise dun sa Proverbs. Okay? So, tingnan nyo na lang yung ibang verse. And then, meron rin mga ito tinatawag natin na thanksgiving or praise psalms, mga pagpupuri. So, napakarami sa psalms. Napakarami nito. Ito siguro ang pinakamalaking bloke. So, may note tayo dito. And some hallelujah psalms can be put in this category also. Okay? Ayan. So, suggestions yun ng mga groupings na makita natin dito. Okay? And letter E. Punta tayo sa letter E before tayo mag-discussion regarding sa other ideas, other reflections regarding Psalms. So, ayan. Itong book of Psalms, in some manner, prophecy rin siya. Prophetic rin siya. Kasi
mayroong major prophets, minor prophets na tinutukoy natin. Pero hindi mo mai-close yung Psalms na awit lang siya. Kasi, actually, ito, na-express lang siya in a Psalms form. So, ang prophecy, pwede mo ring ikanta ang prophecy. Pwede mo ring ikanta ang prophecy. So many times, David, somehow a prophet. Moses is a prophet. Itong mga nagsulat na ito, pag pumunta yung spirit of prophecy sa kanila, the Holy Spirit, and they are inspired to speak of prophecy. And yun lang, the form, because they are poetic people, they are mga musicians to mga to. They express it in musical form. So, ayan, makikita natin regarding prophecy regarding Christ dito. So, the Messiah will be the Son of God. So, yan. His close friend will betray him. Oh, mayroon na dito si Judas. So, ayan. Makikita niyo yung verse dito, comparing. So, he will be accused by false witnesses. He will be crucified. He will be mocked by his enemies. Ayan. Paano nila lang? He returns on the cross. He will be offered vinegar and gall on the cross. Kaya nga si Jesus Christ, ito yung hindi maintindihan ng iba, na hindi tsamba si Jesus Christ. Sabi nga nila, sa dami ng prophecy, parang punuin mo raw ang buong lamot ng barya. Kalatan mo ng ilang sakong barya yan. Sa dami ng prophecy na yun, hindi nagkataon na mahahanap mo isang unique na barya. Kasi hindi siya isa lang. Hindi siya na random na person. Kasi he is pointed by so many prophecies. And ito na lang, painumin siya ng vinegar. Ano to? Inorient nila yung pan. Okay, pagkatapos ito, painumin nyo ng vinegar para masunod tong prophecy na ito. Ma-orient mo ba yan? Nang mga nagpainom naman sa kanya, hindi niya mga katropa. Controlled ba yan? But the Lord, in His being all-knowing and His being omniscient, nakita na niya ang lahat ng mangyayari. Doon pa lang. Kaya ito yung sinasabi ko na mahirap kay Jesus Christ kasi He is omniscient. Kaya pinagpawisan siya talaga ng dugo. In the study of psychologists, nangyayari raw ito sa mga sundalo minsan when they are at war, na sobrang hindi nila may express yung emotion kung sobrang kaba, yung adrenaline, ang lumalabas raw sa pores nila, hindi lang pawis. So sa sobrang trouble na pinagdadaanan nila, lumalabas ang dugo sa mga pores ng mga nakita nila, document nila itong mga to sa mga sundalo, yung mga dadaan sa death penalty, mga ganun. And ayan, yung pinagdadaanan ni Jesus Christ, he knows everything. Everything. Kaya napakahirap niya. Kaya bumalik siya. It's possible that this camp will pass over. Kasi alam niya lahat yung pagdadaanan niya kinabukasan. Pero praise the Lord. Kasi sabi, not my will, but yours. Kaya sa ating mga pastors, mag-shift na tayo sa preaching. Pag tinanggap mo ang pagiging pastor, dapat factored in na lahat yung mga bagay na yan. Ako, nung tinatawag ako ng Panginoon, nararamdaman ko na the Lord asking me to serve Him. Nakita ko ng buhay ng pastor Kaya sa akin, bago ako nag-desisyon, factor din yun. Expected those things na nagdaanan. People striking you falsely. Kung ano-anong sinasabi dyan. Factor din na yan. Kung ano-anong accusation, anong pagdadaanan mo. Nakita mo na yan sa parents, sa ibang pastors, and factor din natin doon. So, si Jesus Christ,
bago siya pinanganak dito sa lupa, factored in na lahat. And hindi natin may iwasan minsan na mananalangin na may stop as over me. Si Jesus nga. It's okay to go to the garden, pray. But in the end, may the Holy Spirit give us the grace. May He teach us to pray. Diba sabi niya, may mga panahon na may mga panahon na hindi natin alam kung anong ipapanalangin natin, but the Holy Spirit will help us. And may He put the words in our mouth and express the prayer na Thy will be done, O Lord. So, yan. Makikita natin dito. He will throw dice for His clothing. Pakara na dyan, parang ibado na. They will be forsaken by God. Literally. That's why He prayed, Father, why have you forsaken me? He will pray for His enemies. Forgive them, for they do not know what they are doing. His bones will not be broken. Kasi ang mga Hudi ay ang mga Romano. Pag they need to go, hindi pa namamatay yung sinumpensya nila ng death penalty, binabali nila yung paa. Yun yung mga protocols nila sa pagpapatupad ng death penalty. Pag hindi nila mahintay, kasi ang tagal mamatay yung sisintensya nila, babaliin nila yung paa para pag makababa man, hindi siya makakatakas. So, ayan. But, Jesus Christ, into the ends, they commit my spirit and died. So, hindi na nila binali yung paa niya. So, and it is prophesied, binali nila yung katabi. He will rise again from the dead. He will ascend into heaven. His betrayer will be replaced. So, ayan, napalitan si Judas. Hindi lang nagkataon ng mga to. The Lord already knows everything. So Psalms, there are many prophecies in Psalms expressed in a musical manner. Okay? So, ito yung makikita natin. And then, Psalms encourage us to make our own psalms or songs to the Lord. So, anong gagawin natin? Magsusulat tayo ng kanta. Psalms 95 verse 2, 98 verse 5, 105 verse 2. Sing to Him, sing psalms to Him, talk of all His wondrous works. Ano, kakayanin ba natin? Magsulat tayo ng psalms. So, alam niyo si Juan. Itong kwento ni Pastor Boy Baldomaro. Kasi he went sa Banting eh. He delivered a lecture. Eh, syempre, psalmist siya. Musician siya eh. Ang nangyari raw, yung isang national, isang anthem natin sa church. Ang nangyari raw, paggising niya sa umaga, parang nakita niya lang ang ganda ng sinag ng araw sa bintana nila. And then, nare-realize na naiisip naman raw na niya yung mga grabe, kininto niya nga yung kwan. Grabe ang dinaanan niya na-infect pa raw ng STD, sexually transmitted disease, nahihiyang magpa-doktor, and nagka-infection na, and then hindi makalabas. Pero simbahan yung naisip niyang pinuntahan, pinagaling ng Panginoon. Ganun, parang na-realize na niya yung kasamaan niya noon. Dahil lang sa nakita niya yung araw. Kinuha niya raw yung gitara niya and then he started expressing himself in songs. Kaya we have the song, ay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal. Yung kaawa ay pawalang hanggan. So gano'n lang. Nakita niya lang ang ganda yung araw, and then he expressed his thanksgiving in a form of songs. So,
Ayan, magsulat tayo ng Psalms. Magsulat tayo ng Psalms. So, ito yung last point. O sige nga, magsulat tayo ng Psalms. Magsulat tayo ng Psalms and then mag-submit tayo. Yun na siguro ang kwan. Isasubmit ko kay Pastor Rodel na exam natin. So, yun yung isasubmit ko kay Pastor Rodel na exam natin. And then, let's see kung magagawa nila Pastor Dennis ng mga tune. Magagawa natin ng kanta. Then, tingnan natin. Okay, it may be simple. You can make, di ba may napaka-ikling psalms? Binasa natin kanina, 2 verse lang yung psalms niya. So, ayan, yung pinakamaikli. Psalms 170. Ano ba yung nalalaman ng Psalms 170? Sabi niya lang, 2 verse. Praise the Lord, all you nations. Extol Him, all you people. For great is His love towards us. And the faithfulness of the Lord endures forever. Praise the Lord. Eh, dahil praise and worship song, inuulit-ulit lang nila yung hallelujah, praise the Lord. Ganun lang naman. Yun lang, inuulit-ulit. Kanta lang. Okay, kakayanin natin. Can we write it within 1 week? What's the next? Magsulat tayo. Ito sasabit ko kay Pastor Rebel na accomplishments natin. Hindi tayo mag-exam. So, you pray, Lord, give me a new song. Okay, we submit here. Okay, that sounds, may mga question tayo. Dito sa Psalms. Itong Psalms is a source of godly wisdom na nasa loob siya ng wisdom literature. So, tinuturo kasi nito yung ultimate source of wisdom. It encourages us to seek that source of wisdom. It guides us towards Him. So, nagbibigay ito ng insight sa ating human nature, yung galanta yung mga tao. So, makikita natin yung emotions ng tao, strengths and weaknesses. Yung mga hangganan ng tao na iniiyak nila sa Diyos. Kita natin yun. And nagbibigay rin ng mga ethical way of living. So, yan. Yan yung mga tinuturo rin ng Psalms na okay. Overall, may mga theological political Psalms. Ina-express nito na ang Panginoon ay sovereign and powerful. Makikilala mo. Kung binabasa mo yan, laging binabanggit naman sa psalmist. You are sovereign, you are powerful. So He upholds truth and justice. Alam ng mga nagsusulat yan. Kaya nga, iniiyak nila ang Panginoon. Bakit, Lord? Kailan mo ako paghihigante? They know the concept that vengeance is the Lord. Vengeance is the Lord. So yan, sa kanya yung paghihiganti. So, nababanggit rin dyan yung concept, mapag-aaralan natin yung reflection ng mga tao na binabanggit yan. Our God is a God who upholds truth and justice, and He defends the oppressed. So He defends the oppressed. Kaya umiiyak. Kaya kung may sa tingin nila injustices na nangyayari sa buhay, they like the psalmist. Express yourself to that because God is a just and righteous God. Pagkikita rin dito yung He is merciful and compassionate. That's why people run to Him in the book of Psalms. They express themselves. Kikita natin dito yung mga iyak nila, iyak ng mga tao, iyak sa paghingi ng saklolo, iyak sa paghingi ng forgiveness, iyak sa paghingi ng grace. And then makikita natin yung revelation regarding the character of God. He is loving and faithful. He always remains steadfast.
sa covenant niya sa kanyang tao despite sa kasablayan. So, ayan. So, kung susumahin natin ang Psalms, makikita natin na it brings a message of hope and trust. Itong mga taong nagsulat dito, makikita mo na they run to Him, they express themselves to Him, they pour out their heart to Him because they put their hope and trust in God. Alam nila na ang Diyos na ito, pakikinggan sila. Alam nila na hindi niya sila i-reject when they come. So we can always go to God and cry. So sa midst ng suffering, kahit Kristiyano tayo minsan, kahit pastor tayo minsan, there are times na tinatamaan tayo ng doubt. May mga doubts. And makikita natin na even the psalmist, naging psalmist dito, they express their doubts, despair. So, ayan. Na-despair ba kayo? Kahit gano'n, makikita natin yung psalmist na consistently affirm their faith in God. Kahit makakaramdam tayo ng suffering, makakaramdam tayo ng doubts, despairs. But kapit tayo sa Panginoon. Let's affirm our faith to God. Yung mga words yan, we reflect. And then yun yung gagawin natin, confessions natin. Kaya mapansin nyo dito, sa huli, they confess their belief in God. What they believe in God. Because God, as revealed in the Scripture, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, He is always faithful in that. Okay? Ano pa? Sa bawat season ng buhay, nire-remind niya tayo na yun ang season ng buhay na God is always there. God is always there. Nagbibigay siya ng comfort, nagbibigay siya ng kalakasan, nagbibigay siya ng gabay. Nakikita mo na kaya lumalapit itong mga psalmist na ito sa Panginoon because they can hope or they can rely in God for these things. So, kung magre-reflect tayo dito, masasabi natin na the Psalms or the author and the editors of Psalms are inviting us to pour out our hearts to God. Ibuhos natin ang puso natin sa Panginoon. We seek Him in all things. Ano pa? Hanapin natin sa Kanya yung ating hope. Let's put our hope in Him. At hanapin natin ang joy sa Kanya. Okay? Kaya itong Psalms, I think, if you make a sermon out of Psalms, gustong-gusto lagi ng mga miyembro nito. Pag Psalms nyo hugutin. Because they can always relate with this. Mga totoong tao, mga nagsulat nito, sabihin na natin, mas angat or emotional ang mga taong psalmist, mga musical, mga nasa art area. And they are more expressive. Okay? So, ayun. Yan yung pag-aaral natin sa Psalms. And sana may natutunan tayo ngayong gabi. Okay? So, yung mga kanta natin na kailan tayo magde-deadline? You write in English, you write in Tagalog, you write in kahit ipugaw nyo na, pa-translate natin. So, Mr. Rodelin, you write in Panggalatok. So, yan. Okay? So, next, magko-confirm tayo. Tingnan natin kung makakapag-klase kaya tayo sa UNO. Sa Hong Kong, wala silang problema eh. Kasi most likely kasi mga tao dito sa Pilipinas pag January 1,
Magpaplatanda ka rin. Sobrang pagkain. Pero titingnan natin, magme-message ako earlier kasi nandito ako sa Pangasinan and ang daming mga yung Solmering side, pinaka-eldest sa sister ng mother ko, dumating sila lahat from Spain, from Canada, nandyan sila lahat. And then yung mga pinsan ko and tito ko na from the Greg, kuya ni Pastor Benny na Greg side, dumating rin sila from California, New Jersey, Hawaii, and nandyan sila lahat. So di ko alam kung bukas, 31, most likely kasi birthday yung tito namin ng 31, sampat natin uno, so magse-celebrate kami ng New Year doon. Hindi ko alam kung may hangover to, kung magpapatawag ulit sila ng what? Isa pang gabi. Alam niyo to, pag nagtipon-tipon, kahit magdamag yan, nagtatawanan. Nuulit-ulit nila yung mga istorya nila ng mga bata sila. Kahit ilang beses na inuulit-ulit, tumatawa pa rin sila. Ganyan kababaw ang mga artero. Na mahaba-haba itong kwentuhan. But magme-message ako kung sakaling walang tawag na wala silang set na schedule sa gabi ng Wednesday, magkaklase tayo. But yan. But sa gabi ng 5, sigurado magkaklase tayo diyan. Gabi ng 5. And masasabihin na kaya natin yung songs dito. Yun na yung sa pagbabasihan ko ng grades. Will you pray for him? Lord will give you subs. And yeah. Okay? So that's it. Yung subs natin next meeting by Wednesday or Sunday. Yung Book of Proverbs naman ang pag-aaralan natin. Okay? Purihin ng Panginoon. Kung walang tanong, hilingin ko nga kay Pastor Dennis. Close ko nga. Ikaw ang open mic. Okay. Manalangin tayo. Okay. Let's pray. Lord, maraming salamat po sa gabi ito. Lord, napag-aralan namin yung Book of Psalms. Salamat, Panginoon, sa mga itinuturo mo sa book na ito, sa mga nagsulat, Lord, na napakadaming reflections sa kanilang mga buhay. Lord, na ini-encourage kami, Panginoon, itong book na ito. Alam mo mga nagsulat, Lord, na nakaka-connect kami, Panginoon, sa mga salita mong ito, Lord, dito sa Book of Psalms na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat buhay na pinagkaloob mo sa amin, sa opportunity na naman itong gabi na ito, na napag-aralan namin itong Book of Psalms, Lord. Bless mo bawat sa amin, lalo na si Pastor Bry, pagtuturo. And Lord, salamat, Panginoon, dahil sa gabing ito, at mga kapatid namin na sa Hong Kong, Lord, kahit daming trabaho, pero Lord, binigyan ka pa rin ng time. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo sa aming buhay, sa pang-araw-araw. Tulungan mo po kami, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, sa papahinga, hanggang kami, Lord, babangon na naman sa umaga. Kikita namin, Panginoon, yung mga kabutihan mo. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, pinagkaloob mo sa amin. Lord, binabalik ko namin lahat ng kapurihan sa iyo, sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. Okay, Happy New Year sa ating lahat. Happy New Year! Thank you, Pastor. Tagal pa ang New Year. Thank you so much. God God bless. bless. God bless. Bye-bye. Good night. Have a sweet Good dream. night. Sana mapanaginipan nyo yung mga sounds ninyo. Yeah. Kaya nga dito, kape kayo tayo.
Damay lang sa kami. Dua pastor, dua nga ba? Dua nga termos. Dua nga termos. Sa kabayan ko na may record natin kapit tayo.